Hi guys, so Carlos nga pala ulit ng Unboxing and Everything. Sa video na ito, ituturo ko kung paano natin gagamitin yung Wi-Fi 5 soap na Piso Wi-Fi software. So tara, mag-start na tayo. Okay guys, so ito mapapansin nyo, nandito tayo ngayon sa admin ng Wi-Fi 5 soap. Okay, so yung IP na gamit ko is 10.0.50.246/admin. Okay, kaya ganito yung IP na gamit ko guys. Nakakonect kasi siya sa network ko. Okay, so yung ginamit ko na IP address is yung mismong LAN niya. Okay, so pagka ano naman, ko-connect kayo sa kanya para ma-access nyo yung admin niya. Same lang din sa ibang Piso Wi-Fi software na 10.0.1/admin. Ayan, same lang din siya ng ganito guys. Okay, so dito naman tayo ngayon guys sa username and password. Yung username niya is admin and then yung password niya is maliliit na Wi-Fi 5 soap. Okay, so maliliit na ganito guys, wala lang dash. Okay, so ayan siya. So click natin yung login. Okay guys, so ito yung makikita nyong dashboard niya. Okay, so nandito yung mga CPU 0, 1, 2, 3, 4. Okay, ito naman yung system info natin guys. So gamit ko is Orange Pi 1 lang na 512 MB. Okay, tapos ito naman yung one monitor natin. So dito natin makikita kung may usage yung ating mga client. Kunyari may client ako na isa, mapapansin nyo tataas yung download and upload niya. Okay, so dito nga pala guys sa CPU usage, and dito nyo mapapansin guys pagka marami kayong client, tumataas siya, ayan, bumababa, ayan. So pag marami kayong client guys, tapos kunyari nagda-download siya, mapapansin nyo mag-i-spike yan ng mataas. Okay, so dito naman tayo guys, makikita nyo active user 0. So ibig sabihin dito natin makikita yung ating mga connected clients. Ayan. Tapos connected PPOE. Ayan, dito naman yun guys. Okay, so yung software na to guys ay pwede siyang PPPoE din guys. Okay, tapos watching movies. Ayan. Pwede rin to guys na pang live streaming. Ayan, pwede rin tong pang watch ng movie. Alam ko kasi may ano siya, may parang feature siya na pwede ka maglagay ng external tapos nandun yung mga movies, and then yung mga client mo pwede nilang mapanood yun. Okay, so pero hindi ko pa natatry kung paano gawin yun. Okay, so dito naman tayo dumayo sa taas. Ayan, may makikita tayong calculator. Ayan, dito nyo i-calculate yung rate ninyo. Okay, ayan, mapapansin nyo naman rate calculator. Tapos dito naman guys, eto CMD guys. Ayan, so kung gusto nyo i-ping yung Piso Wi-Fi nyo, pwede rito. Or kung gusto nyo mag-ping ng Google, try natin. So ayan, mapapansin nyo, nakapag-ping tayo ng Google. Okay, so dito naman yung mga nagchat-chat sa inyo, pwede nyo enable yung chat. Ayan, pwede kayo mag-auto-reply. Lagay nyo lang dito yung parang sa Facebook Messenger. Ayan, kung may page kayo, kunyari may nag-message sa inyo na nagtanong, yan, magkano yung Piso Wi-Fi, and mag-auto reply siya. Depende sa inyo kung ano ilalagay nyo. Okay, tapos ito naman yung bell, ayan, notification. Dito nyo makikita kung may nag-message sa inyo ng client ninyo. Ayan yung ating dashboard. So dito naman tayo pupunta sa devices. Ayan, dito rin lalabas yung mga connected clients nyo guys, tapos yung mga ano nila, yung mga credit points, total credit. Ayan, and then same din dito guys yung mga device ID nila. Ayan, mapapansin nyo dito rin sila lalabas. Okay, vouchers naman guys. Ayan, from the word voucher, dito kayo gagawa ng voucher guys. Okay, so eto dito guys sa may voucher na to, dito yung mga inactive na voucher nyo. Okay guys, so dito tayo sa generate voucher, and mapapansin nyo may button dito.
Ayan, so ito yung flex guys. Hindi ko na muna to i-discuss kasi medyo mahabang topic to. Ayan, so quantity, kung ilang voucher yung trip nyong gawin. Okay, and then yung postable and consumable. Ayan, kung postable, kung pwede siyang i-post. Tapos yung consumable naman guys, alam ko kung yung wifi rates nyo is naka-base sa data. Okay, tapos yung ito naman sa random guys, ito yung combination ng letters tsaka number. Tapos yung length naman guys, ito yung haba ng voucher na gagawin nyo. Kunyari, gumawa ko ng voucher, yung letters niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos may letter siya na A, B, C, D. Ayan, doon siya mag-base. Okay, so kung gagawin natin siyang 5, ayan, combination siya ng letters and number na 5 piraso lang. Okay, so bali magiging ABC and then 1, 2. Parang ganun siya. Okay, so post limit naman guys, kung ilang post ang pwede niyang gawin. Okay, kung gagawin natin 3, ayan, 3 times lang siya pwede mag-post. Okay, so dito naman sa validity hours guys, kunyari may voucher ka na 10 hours, ayan, tapos tinitipid niya yung voucher. Okay, so magpo-post siya ng, kunyari mag-post siya ng 2 hours. Okay, kung ilalagay natin dito guys is 10 hours, ayan, kahit naka-post siya guys, basta pagsapit ng 10 hours, automatic mawawala na yung voucher niya. Okay, kahit may post time pa siya, automatic mawawala na siya. Okay, so prefix naman guys, ito yung parang palatandaan ng voucher nyo. Kunyari, yung voucher na gagawin ko is 1 pesos. So gagawin ko lang 1p. Ayan. Tapos ito namang BPS, ito yung speed. Okay, kunyari 10 Mbps, 5 Mbps. Okay, so ayan, 2 Mbps lang. Tapos name. Ayan, so ito rin palatandaan din. Kunyari 1 peso. Ayan, 1 peso. And then yung price is 1. Tapos ito naman yung oras niya guys, kung ilan yung time rates na ibibigay nyo sa voucher na yun. Okay, kunyari ayan, 1 hour. And then kiklik lang natin tong generate. So ayan, mapapansin nyo may isa na tayong voucher. Ayan. So ito yung code niya. Ito yung prefix guys, yung 1p na nilagay ko. Tapos ito naman yung sa random. Ayan. Di ko lang sure kung kasama yung numbers dito guys ha, kasi pagka-click ko ng random, letters lang. Okay, so siguro pag sobrang dami na ng voucher, tsaka lang siya lalabas. Okay, pero tingnan natin. Duration, ito 1 hour, tapos yung name, 1 peso. Price, ayan, 1 peso din. Then yung kaganina, yung speed. Okay, tapos postable. Okay, so ticket. Ayan, pwede rin natin siyang i-print guys. So ito yung itsura niya guys pag ipiprint natin. Mapapansin nyo, pwede rin magpalit ng kulay. Ayan, blue. Okay, light blue. Purple. Ayan, so ito lang yung napapalitan guys. Kumbaga ano siya, palatandaan din siya guys. Okay. So number, not sure kung ano to, cellphone number siguro to. Okay, so pwede natin siyang i-print or Excel, ayan, and then save, pwede rin. So close na natin guys. So ayan, ito yung na-generate natin ng voucher. Okay guys, so pag ginamit na natin tong voucher na to guys, automatic lalabas siya rito sa active voucher. Okay, so dito naman sa use voucher, ayan, dito rin siya lalabas guys pag expired na yung voucher na galing sa active voucher. Okay, so dito naman sa ticket, di ko sure kung para saan tong ticket na to. So mag-proceed tayo ngayon sa credits. Okay guys, so ito, dito tayo sa credit code. Alam ko ito yung parang voucher din yata to. Okay, so mag-generate tayo. Ayan. So halos name lang siya ng voucher guys. So lagyan lang natin ng 1p ulit. Then name, admin. So generate tayo. Ayan, so same lang din talaga siya sa voucher guys. Ang difference lang siya is yung pangalan, credit code. Okay, so kung gusto mong magbigay ng ano, ng parang pa-promo na kunyari pag maghuhulog sila ng
50 pesos. Ayan, may free silang credit code. So, ito yung ibibigay mo. Halos same lang siya sa voucher. Okay. Ayan, iniba lang yung pangalan. Okay, so pag nagamit mo yan, dito rin lalabas sa generate. Ayan, tapos pag gamit na yung credit code na yan, dito rin siya lalabas sa use credit. Okay. So, PPPoE. Ayan, so dito tayo gagawa ng PPPoE account. Okay, so ito lang yung makikita natin. So, magkikreate tayo. Okay, so ito yung user account na ibibigay nyo sa client nyo kung gagamitin nyo siyang as PPPoE. Okay, so ilalagay lang natin is admin and then 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, depende sa inyo guys kung ano ilalagay nyo rito. Example lang natin to guys. Okay, tapos yung 5M, ito yung speed. Okay, upload and download or download and upload. Okay guys, ito dito naman yung parang ano niya, date kung kailan nyo binigay or kung kailan mag-expired yung PPPoE account nyo. Okay, so i-click lang natin tong clock na kulay team. Ayan, kunyari, ayan ngayon, 7:51 PM na. So, click lang natin yan. And then sa date naman, pili lang din tayo. Kunyari ito. Ayan, then create. Expired na. Okay, so ito pala yung kung kailan siya nag-start. Okay, tapos ito naman kung kailan siya mag-expire, kunyari 30 days. Ayan, sabihin na lang natin 30. Ayan, create. So, ayan. So, naka-create na tayo ng account guys. So, ulitin natin. Okay, so ito yung starting date niya kung kailan siya nag-avail ng PPPoE account. And then, ito naman yung expiry date niya. Okay, kung 30 days naman or 1 year, ayan, dito nyo lang din siya pipiliin. Ayan. Kunyari, nag-avail ako sa inyo ng PPPoE account. And then, nilatagan ko kayo ng UTP cable papunta sa bahay nyo. Ayan. Tapos, kunyari, gusto nyo lang 30 days yung PPPoE account nyo. Okay. So, dito nyo lang siya isa-set. Ayan. Okay. So, close na natin. Ayan. Ito yung ginawa nating PPPoE account. So, status niya is active. Okay. Ngayon, dito tayo sa billing. Ayan, kung halimbawa, maniningil na kayo, yung account na ginawa natin kaganina guys, ayan, kunyari, September 30 na. Okay, so maglalagay lang tayo dito, yung pangalan ng billing natin, kunyari, Sep 30. Tapos ito yung account na ginawa natin kaganina. Ayan, automatic siya lalabas. Ayan, and then amount, kunyari, 500. Tapos yung coordinates, get, ayan, lalabas yung Google Map guys. Okay, depende rito kung saan siya naka-locate. Okay, so hindi na natin siya gagamitin dito. And then start date, ito yung parang ano niya, singilan time. Ayan, so i-save natin. O kailangan talaga ng location. Ayan, medyo ano to. Kunyari dito. O kunyari ito. Ayan. So, para makuha natin yung coordinates, ito yung ilalagay natin. Ito. So, ayan. Mapapansin nyo, nag-save na siya. Okay, so ayan, magsisimula yung billing niya is September 30, okay? So, dito makikita natin yung location niya. Ayan, pag kinlik natin, kung saan nakalocate yung PPPoE nyo na account. Okay. So, yun lang siya, guys. Ayan, wala na siya yung show payment. Okay, kasi wala pa yung due date niya. Okay, so dito naman tayo sa Teams. Ayan, so ito yung mga custom themes na available dito sa Wi-Fi 5 na piece of Wi-Fi software. Okay, so ito yung mga example na themes niya. Pakita ko sa inyo, ayan. Okay, and then sa team 1. Okay. Hotel 1. Ayan, school, plane, tapos yung gold,
Ayan. Anime. Ayaw lumabas ng anime. Refresh natin. Ayan. Anime. Christmas. Okay. Ito yung mga available na teams niya guys. Pero alam ko may mga bayad tong teams na to guys. Okay. So, hindi natin siyang magagamit. Kailangan natin siyang bayaran. Okay. So, kung gusto niyo namang custom teams, ayan, may mga nagbebenta sa group nila na modded na teams. Ayan. Dito nyo lang din siya ilalagay. Okay. So, dito naman tayo sa system guys. Settings. Ayan. Ito yung mga settings ng Piso Wi-Fi kung sakali. Okay, so mapapansin nyo may global rules dito. Okay, so ito, ID base. Pag dinrag nyo yung question mark na may bilog na yan, and if check, client device use ID base instead of MAC. Okay, so maganda tong ID base na to guys kung nangangamba kayo magkaroon ng random MAC. Okay, so ito yung pinaka-best na option na gagamitin natin. Kasi most common na phone ngayon is may mga random MAC na siya. Okay, so para paglilipat siya ng AP, kunyari sa 2G siya na nakakonect, and then lilipat siya ng 5G, yung oras niya hindi mawawala dahil dito. Okay. And tapos ito naman yung auto pause limit set. Mapapansin nyo, a client pause limit is detected if the device is disconnected from the system network. Okay guys, so ito namang auto pause limit set. Pag naka-activate siya guys, kunyari nakalimutan mo mag-pause sa oras mo, okay, nag-off ka agad ng wifi mo kasi nga alis ka, ayan, automatic mababawasan yung post time limit mo. Okay, kunyari may post time limit ka na 3, magiging 2 siya. Okay, tapos ito naman yung running time. Ayan, client duration is still running if the client has not manually post their subscription. Okay, so ibig sabihin pag naka-check to guys, kahit umalis ka sa SSID ng Piso Wi-Fi mo, ayan, automatic naka-run pa rin yung oras mo hanggang sa maubos. Okay? Okay, so dito naman tayo sa redirect URL. Ayan, so dito natin ita-type kung saan siya magre-redirect after siya insert coin. Ayan, kunyari ilalagay natin itong google.com. Ayan, click lang natin to save. Ayan, so goods na siya guys. Pag nag-insert coin ka guys, kunyari nagulog ka ng piso, and then pag kinlik mo ng connect, automatic magpa-pop up yung browser mo, and then mapupunta ka sa google.com. Ayan, so dito naman tayo sa client HTML footer. Ito yung makikita nyo sa baba ng Piso Wi-Fi nyo. Okay, yung ilalagay natin na ano, kunyari, powered by admin 123. Ayan, ito yung lalabas guys. Okay, click lang natin yung save. Ayan, so automatic na yan. Points rate. Ayan, ito medyo madami to guys. Voucher, credit, redeem. Ayan, kung gusto nyo magpabigay ng bonus sa mga client nyo. Okay, so medyo ano to guys, madugo pa to. Hindi ko pa natatry to guys kasi hindi naman ako mahilig magbigay ng mga ganito sa mga Piso Wi-Fi client ko. Okay, same dito guys sa spin wheel. Ito yung sinasabi kong roulette na kaganina. Ayan. Dito nyo rin siya gagawin guys. Okay. Parang yung sa Shopee na yung spin a wheel din na makakuha ka ng Shopee coin. Yan. Same siya dito guys. Okay, so ito naman yung client trial setup. Dito nyo isa-set up yung kung gusto nyo magpa-prenet, ganyan. Yan, dito lang siya guys. So kung kunyari ito may default siya. Yung default niya is 24 hours yung interval. So 24 hours bago mag-reset yung nakuha yung free trial. Ayan. So yung duration niya is 1 hour. Upload and download, ito yung speed ng free trial nyo. And then kung pwede siya i-post and or consumable. Tapos yung post limit, ayan, pwede nyo rin baguhin. Tapos yun nga yung kaganina yung validity. Okay. So yun siya guys. Pwede naman kayo mag-add pa ng ng extra trial, ayan, kung trip nyo. Ayan. Okay, so dito naman tayo sa client HTML.
Ito yung default interface pagka nag-avail ka ng software na to guys. Okay, so i-click natin tong tatlong tuldok na to. Meron tayong makikitang config. Okay, so ito yung lalabas sa portal nyo guys. And marami siya. Option box, load rate, chat, post time, post limit text, validity, etc. etc. Ayan, dito nyo siya makikita guys. Okay, so kunyari, eto, enable natin yung redirect. Ayan, kasi yung default nito guys, di ba, nakita nyo hindi siya naka-enable. So, pag i-enable natin siya, then save, dito na mag-work yung redirect URL natin. Okay? So, dito naman ulit guys sa client HTML, meron pa siyang HTML dito sa baba. Ayan. Dito nyo papalitan yung mga sound pag nag-insert coin, yung mga banner, ayan, yung mga logo. Ayan, dito nyo siya papalitan guys. Okay guys, so ito na mga files guys, dito nyo i-upload yung mga image na ilalagay nyo sa portal nyo guys. Okay, so dito mapapansin nyo may HTML. Ito yung kaganina guys. So pag nag-upload kayo dito sa files, automatic lalabas siya rito guys. Okay, example, mag-upload ako ng ito banner. Upload ko, ayan makikita nyo. Genre.png. And then, pag pupunta ngayon dito tayo sa HTML, ayan, so dito ko ilalagay siya sa logo, kunyari, ayan, mapapansin nyo, lumabas siya. And then save. Automatic, lalabas tong image na to guys, dun sa portal nyo. Okay, so ganun lang siya kasimple. Tapos dito naman tayo sa system, ayan, yung hostname nyo guys, pwede nyo palitan to guys, kunyari, admin piso wifi. Ayan, ito yung lalabas na hostname niya sa server nyo o sa router na gamit nyo guys. Okay, para palatandaan siya guys na madaling mahanap na ito yung piso wifi nyo. Okay, so ito naman yung bendo name. Ito yung pangalan ng bendo nyo. So, admin piso wifi lang natin. Yan, set. Ayan. Tapos ito naman yung mga pin na gamit nyo sa Orange Pi nyo. Okay, so ito, pag naka-Orange Pi kayo guys, kahit di nyo napalitan to guys, automatic na siya. Okay, kung RPI naman yung gamit nyo, iba rin tong nakaganto guys, nakalagay, automatic na din siya. Ito lang yung gagalawin nyo guys. Pag ginalaw nyo to guys, kunyari sira yung pin na gamit nyo, kunyari yung pin 3 sira, kung gusto nyo palitan, and dito nyo lang din siya gagawin. Okay. So dito naman guys, may port priority guys. Pwede kayong maglagay ng mga game ports, and click nyo lang tong add. So, pangalan ng game port, kunyari, COC, Clash of Clans, and tapos, dito nyo ilalagay yung port nya, okay? So, yung range, yan, dito nyo ilalagay, UDP or TCP, okay? So, save, ayan, di pwede to guys, example lang yan guys ha, okay? So, dito naman guys, sa bendo, ito yung key na gagamitin nyo sa bendo nyo guys para lumitaw dito sa nyo, sa system nyo. Okay, so ito yung bendo list, and pag meron kang sa bendo guys tapos naka-connect dito sa system nyo, magkakaroon dito ng mga ganito ng main bendo. Ayan, dadami siya guys. Okay, pero ito kasi sa akin, mula akong sa bendo, okay, ito yung main bendo lang, yung single lang siya. Ayan, dito nyo rin mababago yung rates, tapos yung pangalan and description. So, rename natin. Admin piso wifi. So, ayan guys. Ito yung main bendo natin. Tapos yung rates. So, ganun lang din siya guys. Simple lang din. Mag-add ulit tayo. Okay. Pero ito, try muna natin i-edit. Ayan. Kung gusto nyo baguhin, ayan lang din siya. Complex and not allowed. And then, postable. Ayan. Ito rin halos katulad nung mga previous na pinakita natin. Same lang din siya guys. So dito na tayo ngayon sa add. Ayan, halos same lang din talaga siya dito guys sa pag-edit. So kung 5, ayan, or 10 or 20, ayan, dito nyo lang din siya i-set. Okay? Ngayon, dito naman tayo sa NTP client. Ayan, di nyo nagagalawin to guys kasi ito yung nilagay nila na naka-default na. Okay, so ano ba yung NTP client? Ito yung automatic na nagsiset ng oras ng bendo natin. Okay, and mapapansin nyo yung
date tsaka yung time niya, ayan, is accurate. And then sa scheduler naman guys, hindi ko pa na-try itong scheduler na to guys. Medyo ano na to, may mga script din to guys. Sample. Ayan. So wag muna natin galawin to guys. Dito ngayon tayo sa sales. Ayan, wala pang sales yung bendo natin kasi tinest lang din natin to guys sa voucher credit. Ayan, dito rin lalabas yung mga credits na binigay nyo tsaka voucher na binenta nyo. Okay, so monthly or daily pwede. Ayan, nasa inyo na yan kung paano nyo i-set. Network guys, ayan. So pwede rito guys is dual ISP. Ayan, so single ISP lang gagamitin dito guys pagka single lang yung ISP nyo. So kung may dalawa kayong ISP, ayan, pwede kayong pumili dual ISP, LB, ibig sabihin ng LB, load balance, and then dual ISP split, or kung gusto nyo magkahiwalay. Okay, so dito naman kung gusto nyo maglagay ng ibang IP sa mga AP nyo. Okay, tapos ito yung PPOE server natin, yung kaganina. Ayan. Tapos ito naman guys yung sa ISP1 natin. Okay, so ito yung ano natin, yung LAN address natin. Ayan. So pwede natin i-set yan guys. Pwede tayo mag-static or PPPoE din guys. Okay, so kunyari may Microtech kayo tapos PPPoE yung config nyo. Ayan, dito nyo lang din siya ilalagay guys. Okay, so kung gusto nyo i-static naman yung IP nyo, dito lang din guys. So yung akin kasi guys, naka DHCP lang siya. So ayan lang siya. ISP2. Okay, so kung gusto nyo i-set yung ISP2 nyo guys, dito lang din siya. Ayan. Okay, same lang din siya dito guys. Ang purpose kasi nitong ISP2 guys, yun nga, para sa dual ISP natin. WireGuard info, hindi ko pa to na-try, so skip natin to guys. Tapos ito guys yung VLAN. Okay, so dito kayo mag-add ng VLAN. Kunyari maglalagay kayo ng panibagong VLAN. Kunyari VLAN 30. Ayan. So ito, wala na kayong gagawin dito guys. I-throw nyo lang to guys. And then save. Ayan, lalabas VLAN 30. Okay, so para ma-save siya, i-click nyo itong nasa taas, yung configuration changes. And then click nyo yung apply. And then wait nyo. So ayan, nag-success na siya. Okay, so dito naman sa LAN bridge guys, kailangan natin maglagay ng VLAN dito guys, kasi naglagay tayo ng panibago. Okay, so click natin yung add. So i-check natin yung VLAN 30. Ito yung nilagay natin na bagong VLAN 30 guys. Then save. And then click ulit yung apply. And then wait ulit natin. So ayun guys, may VLAN 30 na siya. Okay, so ang purpose nito guys, kunyari may 5v5 kayo na VLAN 30, yung nakalagay na config, automatic mag-work siya kagad. So kung may isa pa kayong 5v5 na VLAN tapos nakalagay VLAN 13 or VLAN 22, automatic mag-work pa rin siya. Okay, kahit alin dito basta same ng VLAN ID, ayan, mag-work siya. Okay, so DHCP. Ito guys, wala na tayong gagalawin dito guys, hayaan nyo lang siya. Utility, ayan, kung gusto nyo i-netwatch yung ISP nyo, ayan, mapapansin nyo meron dito. Pwede nyo i-check or uncheck. So, stop timer for all device, post voucher if no internet connection. So, ibig sabihin pag walang internet connection, automatic mag-stop yung timer pag naka-check siya. Okay. Tapos ito naman guys, yung ping. Dito nyo itatype yung IP address na 8.8 and ito yung ipiping niya para malaman kung walang internet connection yung bendo nyo. Okay. Zero tier. Ayan. Ito yung pang remote guys. Same dito sa Ngrok. Okay. Pero mas madali gamitin to guys. Kesa dito sa Ngrok kasi ito pabago-bago eh. Okay. So, siguro sa susunod na video na tong ano na to. Setup neto. Okay guys, so dito tayo sa wall garden. Kung gusto nyo magkaroon ng access yung mga client nyo na walang hulog,
or hindi siya lang naghulog ng coins. Ayan, dito nyo lang siya ilalagay. Kunyari, yung domain ng Google, lalagay natin. Ayan. Accept. And save. Ibig sabihin guys, kahit hindi sila maghulog ng piso, ayan, makapag-Google sila. Okay, so kung gusto nyo naman mag-block, kunyari porn site, xxx.com. Kunyari lang yan guys ha. Ayan, click nyo lang tong drop para lahat ng pupunta dito guys, automatic hindi nila ma-access yung website. Okay? NFT port forward, di ko pa alam to guys, so skip natin to guys. Hindi naman to ginagamit madalas. List, ayan, dito nyo makikita yung mga connected device nyo rin guys. Okay, wireless. Okay, so kunyari yung gamit nyo Raspberry Pi na 4 or 5 or 3, ayan, kasi may built-in Wi-Fi ano siya, drivers, so dito rin siya lalabas guys. Okay, so dito nyo mapapalitan yung SSID, yung band, yung channel, and tapos ito yung mga I think mga connected sa kanya na stations. Okay, logs, ayan, dito nyo makikita yung mga use na voucher logs nyo, credit logs, PPPoE logs, and makikita nyo gumawa ako ng PPPoE kanina. Tapos bendo logs, dito lalabas yung ano, mga hulog. Ayan, kunyari naghulog ako ng piso, may lalabas dito. And then system logs guys, pag nag-access ako ng admin natin, and dito rin lalabas. Okay, so yung mga ibang ano dito guys, features, hindi ko na tinakil kasi mga ano na to, mga e-load ganyan, kailangan nyo mag additional license. Ayan, online payment, same din dito guys. I think mga Gcash to guys. Okay, so reseller naman guys, kung gusto nyo mag-resell ng voucher, ayan, pwede rin guys, kaso hindi ko naman to madalas ginagamit, and kaya hinayaan ko na lang to. Okay, so ayan, ito pa pala guys, meron ditong tatlong tuldok sa taas. Pag-i-click natin guys, ito yung makikita nating mga menu. Okay, so sa system update, and mapapansin nyo, pwede kayong mag-update dito guys gamit yung URL lang. Okay, so kunyari Orange Pi 1 tong gamit ko, so pupunta lang tayo dito sa files ng Wi-Fi 5 SOAP, and may sarili silang server ng files. Okay, so click natin tong bendo image, then yung latest version guys, sanapin nyo yung Orange Pi 1, ayan siya. So i-click nyo lang tong parang kadena na to, ayan, mapapansin nyo, copy shared link to clipboard, and then ipipaste lang natin dito guys, ayan, and then click natin yung update. Ganun lang siya guys, automatic na siya. And then wait nyo na lang matapos, magre-reboot yata siya or madi-disconnect yung admin niya. Okay, ito sa akin, di ko na i-update kasi latest version na yung gamit natin. Ito, mapapansin nyo. Okay, so dito naman tayo sa software. Ayan, pwede naman kayo guys mag-upgrade din guys kung sakaling ida-download nyo yung image nito guys. And then yung image guys is ibabrowse nyo lang din dito. Okay, so click update. Same lang siya nito guys, itong sa taas. Ang difference lang nito guys is nasa side na yung files. Okay, so pag sa software, na-download mo na yung files. Okay, ito namang system update, hindi mo pa na-download. Dito mo lang siya kukuhain sa ano, sa URL. Okay, okay guys, ito naman sa all data and config. Ayan, kung gusto mo i-save yung settings ng piso wifi mo, ayan, ito lang siya. Same naman dito sa import guys. So kung may previous settings ka na gusto mong i-apply, ito lang din guys. Okay, i-import mo lang din ulit siya. Kunyari itong export, ayan, nag-export ako. Okay, i-keep ko, and then kunyari nag-flash ako ng software, ayan, gusto ko mabalik yung mga oras ng mga client ko, i-click ko lang tong import, tapos i-browse ko yung
in-export ko na files. Okay. So, hanapin natin. Ayan. Nangyari ito. Pag click mo yung open, lalabas siya and then import. Okay. Yun lang siya guys. And then clear data. Ayan, lahat ng settings na ginawa mo dito sa software na to. And kung gusto mong bumalik sa default, ito lang siya. So, sa license naman guys, ayan, trial lang yung gamit natin. Pag bibili kayo ng license guys, kailangan nyo lang mag-register sa website nila guys. And then, doon nila isi-send yung license mo. Tapos, kung i-activate mo na, kailangan mo ng activation key na makikita mo doon. Tapos, yung email na ginamit mo sa account. Tapos, ito yung pangalan ng bendo. Okay? Kunyari, mag-activate ako. Ayan, 123. Tapos, gmail.com yung account ko. Ayan, para lumabas yung palatandaan na ito yung bagong activate ko, lalagyan ko siya ng name, admin Piso Wi-Fi. So, ayan yung purpose niya guys. Okay? So, sa change password naman guys, ayan, basic na yan guys, yung password ng admin account nyo. Reboot and logout. So, kung reboot, magre-restart yung system nyo. Logout, mag-logout yung admin nyo. Okay, so ganun lang siya kasimple guys. Kaya ako lang nagawa ng video na to guys. Kasi nag-deploy ako ngayon ng mga Piso Wi-Fi. So, ito yung mga gamit ko ngayon na software. Okay, so may dineploy na ako na dalawa. Puro Wi-Fi 5 soap yung gamit ko na Piso Wi-Fi. And mukhang goods naman siya. Pero itong nasa bahay ko guys, LPB yung gamit ko. Plano ko rin siyang palitan ng ganito. Pagka, pagka nakita ko mas stable siya or mas okay siya. Okay. So, yun lang naman siya guys. Hindi ko na napakita kung ano yung tsura ng portal niya guys. Kasi, sample lang to guys. So, ipapakita ko yung sinetup ko na Orange Pi. Okay, iyan, para lang dito sa video na to, nag-setup ako ng Orange Pi na may issue. And then, nilagyan ko lang ng Wi-Fi 5 soap na software para makagawa tayo ng video sa admin niya. Okay? So, ayun guys, abangan nyo guys, may gagawin pa akong susunod na video kung paano gumawa ng Piso Wi-Fi na to. Ayan, madali lang din siya guys gawin. May ginawa rin akong diagram. Susundan nyo lang din siya. Okay? So, yun lang guys. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, Unboxing and Everything, subscribe na.